Sige, para na. Okay. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy sa aklat po ng Romans. At tayo po ay nasa Romans chapter 5. Romans chapter 5 na po tayo. At sana nga po ay patuloy tayo naliliwanagan sa mga bagay patungkol sa ating pananampalataya. Sabi po sa aklat ng Romans chapter 5, magsisimula po tayo sa verse 1 hanggang 11 po ang ating pag-uusapan. May konting pag-atras tayo na po sa chapter 4. Mamaya natin namin. So, babasahin ko lamang po ang chapter 5, verse 1. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoon Kristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa English, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Saglit tayong nanalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat sa umagang ito. Sa araw na ito, Lord, sapagkat muli ang iyong katawan ay narito. Sama-sama po kami ngayon dumudulog sa iyo ng knowledge and wisdom and better understanding upang lahat po ng aming maririnig, babasahin at pag-aralan ay sumapusot, sumaisip ng bawat sa amin. Maraming salamat sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo, Panginoon, at tumanggap din ang biyaya na bubuhat sa iyo mga santay. Guide us in Jesus' name. Amen and amen. Yung salitang iyon, nakikita nyo, say yes, peace with God. Peace with God. Sa Tagalog, maganda pagkaka-translate, kapanatagan sa harapan ng Panginoong Diyos. Now, meron dalawang bagay na tinutukoy. Number 1 is peace. Number 2, sa harapan ng Diyos. Kapanatagan yung peace. Tapos yung pangalawang bagay, sa harapan ng Diyos. So, we were talking about God. At tayo po daw ay, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay makakaharap ng panatag. Biblically, Biblically, kahit noon pa, wala pong pwedeng makakita sa Panginoong Diyos. Wala po. Wala pong makakaharap diyan. Unang-una, hindi siya nakikita. Paano mo nga siya makikita? Pangalawa, He is so much powerful na yung pagiging tao mo ay hindi kayang tagalan ang kapangyarihan ng Panginoon. Isa dyan sa makikita ninyong halimbawa si Moses, umakyat sa bundok ng Sinai. Ay ang nakita pa lang niya yung burning bush, yung halaman na nagliliyap. Abay, mamaya na-realize niya, isa yon sa, may nagsalita doon sa gitna ng burning bush, na-realize niya, presence ito ng Panginoon. So, ano nangyari sa kanya? Hindi niya kaya titigan, napadapa tuloy siya ng oras. Napadapa, hindi mo kasi kayang tagalan yan. Pero gano'n nga ba nung una, mga kapatid, yun ang tanong. Gano'n nga ba nung una? Palagay ko hindi. Kasi nung una, nung nilalang ng Diyos, Adan at Eva, tuwing hapon, the Bible says, tuwing hapon, bumababa ang Panginoon mula sa langit, nakikipagnipa siya kay Adan at si Eva. Bakit gano'n? Kasi kung talaga dapat ang mangyayari, nilikha si Adan at Eva sa kanyang wangis. Tama? At sino nga naman ang ayaw makita ng kanyang kawangis? Like for example, si Kay. Tuwan-tuwa yung nanay niya kasi nakikita niya yung kamukha niya at galing sa kanya. At hindi naman nalusaw si Kay, ito nakita niya yung pinanggalingan niya. That is the design talaga na dapat ganun ang inahin. Kaya nga lang kung nagkaroon ng problema, mula nang napalayas si Adan at si Eva sa Garden of Eden, everything was shut down. Yun ang problema. Nag-shut down, hindi na rin nakita ng mukha ng Panginoong Diyos, at any attempt na gawin ng tao para makita ang Diyos, ano nangyayari? Walang nangyayari. Kaya nga, lumabas po yung idolatry na tinatawag. Kasi gusto nilang makita ng mukha ng Diyos, ginawa gumawa sila ng picture, gumawa sila ng estatwa, at kung ano pa mga imahinasyon o imagination.
Sabi nga sa English, the imaginations of the heart. No? Bakit imaginations of the heart? Yun po kasi talaga. Sa totoo lang mga kapatid. Tanungin natin ang kahit na sino. Wala po talagang ibang gusto mangyari ng isang nilalang na tao. Ano? Hindi ko sinasabi kung mabuti o masama siya. Pero likas na sa isang tao na hanapin niya ang Diyos. Pero wag ko mga kapatid. Kahit ngayon nasa sila electric kayo. No? Kahit alam niya makukuryente na siya maya-maya o pupugutan na siya ng ulo mga kapatid. Alam ko nasa sa puso't isip niya ang Diyos. Kasi siya kumigawa sa atin mga kapatid. Pastor, bakit ko konti nagsisipat? Bakit ko konti sumasabi? Huwag niyong intindihin yun. Sa ngayon, they are too much busy mga kapatid. No? Na ang kanilang tinitingnan muna ay ang kanilang sariling kapakanan. Gano'n naman tayo, di ba? Kasi, nung nag-aaral mula pa nung maliit, hanggang sa tayo nag-high school, college, kung nag-doctorate degree ka man, ang focus palagi sa sarili. Ano ang sa sarili? How to become a successful being. Yung palagi na puro sarili natin, puro sarili natin. At habang tayo ay tumatanda, lalo na pag nag-iedad na kung saan nararamdaman mo na yung panghihina, hindi mo na magamit ang iyong intellectual kasi mahina ka na, doon mo na realize something is lacking, nagkakaroon ng pagkukulang. And God has given us 120 years na lang. 120 years na lang to seek God. Maramdaman mo. Ang problema sa panahon natin ngayon, 40 pa lang, wala na. Namamaalam na. Pabata parang 30 na lang yata eh. At kanina nga, nag-aaral kami ni Sister Mystic. Dahil wala nga siya, nagsugod siya ng stress sa trabaho. Tingnan niyo yung mga batang-bata ka pa na isip. Bakit? Kasi nga ang focus natin, work, and how to succeed. How to be a successful individual, a successful person, mga kapatid. Tingnan yung awitin natin, there is no victory except for God. Ayun. Tinatanan, victory is mine. Victory is mine. Because the only victory na pwede ko magbigay sa'yo ng satisfaction ay pag nasa Panginoon Diyos ka lang. Tanggapin man natin o hindi, pero pag tumatanda ka na, nare-realize mo yan. Something is lacking. At ang lacking, actually, it is not lacking. It is just, lumipas ang panahon na mimiss mo lang ang Panginoon Diyos. Kahit anong pinakamasama ka naman dyan, naalala ko tuloy nasa nung pinako ang Panginoon Kristo, humirit pa yung isa, di ba? Yung magnanakaw. Anong sabi niya? Namimiss ko paradise. Hindi ba pastor yan sinabi? Hindi nga po. Pero ang sabi niya, bakit ko sinabi namimiss? Akalain niyo mamamatay na lang. Ano sabi? Huwag mo ninyo akong kalimutan pagdating ninyo sa paraiso. Akalain mo, tagal mo nagnakaw, tagal mo ngayon, sa bandang huli, yun din palang iisipin mo. Ay talaga pong ganun kasi mga kapatid. Aminin man natin ito, hindi. Merong parte tayo sa ating pagkatao na naghahanap ng Panginoong Diyos. Amen. Kaya ngayon mga kriminal, di ba? Mamamatay na lang, nangungumpisan pa. I remember one time, tinawag ako doon, Pastor, pwede pa kayo pumunta rito. Sino ba yan? Hindi po natin siya kapatiyan natin. Kung ninyo pinapatawa. Kasi parang mamamatay na siya. Pwede pumunta naman. Ang dating ko nun. Oo nga. Yung pala, ano na yun? Medyo tagilid na. At umupo ako mga kapatid. Tingnan ko lang naman siya. Sabi ko, Brad, alam ko ba kung bakit ako narito? Yun ang tinanong ko. Opo, Pastor. Nakilala pala niya ako. Siguro na nakikita niya ako ng ano. Tapos umiyak na lang siya mga. Umiyak na lang siya. At nung umiyak siya na nakasakyan ko agad na meron siyang gustong sabihin sa kanyang puso na hindi niya nagawa siguro. Hindi naman siya pwedeng i-judge kasi ngayon lang kami nakita. Siguro muli, nakita pero ngayon at the point of death mga kapatid. Hinawakan ko yung kamay niya. Ito naman gagawin natin, nananalangin lang tayo.
Umiyak na siya noon niya. Mas marami pa yung iyak niya sa panalangin. Kasi lalaki ko siya. Nananalangin kay Lord, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, amen, binitawan ko na siya mga. Huminga siya ng malalim. Sabi naman, hindi naman po siya namatay kagad. Kasi kung namatay, wala na mag-iimbita sa akin. Kapag pinunta ko, pastor, napatay. Hindi naman siya. Siguro after 2 to 3 days yata, namatay na siya. Pero yung buntong hininga niya, mga kapatid, malaking bagay sa kanya yun. Parang nagkaroon siya ng sign of belief. Tapos di na siya umiyak. Umiti na siya, mga kapatid. Sabi ko, sige, alam mo na, ang susunod na mangyari. Opo, sabi niya. Parang bigla siya naging prepare sa kamatayan. Samantalang kararating ko lang iyak siya ng iyak, mga kapatid. At nung namatay nga siya, well, the job is done, mga kapatid. Tapos, na-feel niya yan, mga kapatid. So that is peace. What is peace, mga kapatid? Sabi nga sa Hebreo, Shalom. Shalom. What really is peace? Peace of mind, peace of God. Yun yung sa sanlibutan, scientific, pero Shalom just literally means orderless. Orderless? Orderliness lang sa loob ng sambayan. That is peace. Peace po naman, pastor, ng bahay namin. Yung bahay mo, peace, pero ikaw, ang tahitahimik ng bahay, ikaw nakatingin doon sa malayo, inaalala mo kung ano, kainin. Kung may pera pang matitira. Peace pa tawag doon. Peace is the general condition sa loob ng isang tahanan niya na na wala kang inaaral. At ang topic natin is peace with God. Amen. Sa isang Diyos na hindi mo makikita pa, makikita. Let's go to chapter 1. Sabi rito sa chapter 1. Verse 1 ng chapter 5, sabi rito, yaman, ayan, kailan na we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ganon, sabi niya. Nakakaroon ka na ng peace with God, nawawala ang lahat ng alalahanin, nakakaroon ng pagkakaisa sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, nung wala pa ang Panginoong Jesucristo, hindi natin panahon po yan. Wala pala ang talagang peace. Although, sa kanila mga kapatid, sign niya ng ng greetings nila, di ba? Yung peace be with you. Yan. Sumayo ang translation kasi natin yan, kapayapaan, di ba? Ano ang payapa? Ibig sabihin, wala kang iniisip na ano pa man. Wala pa naman ang Panginoon sa Kristo noon. Ang peace na ay nanggagaling kapag natupad mo yung kautusan. Natupad mo yung kautusan, peace of mind ka. Tama naman yun eh. Amen. Di ba? Pag wala ka namang nilabag na ano pa man, tawag doon nakakatulog ka na mahimbing. Peace of mind, tawag natin in simple term. Pero hindi na po lahat ay nakasusumpong ng ganyan. Sige nga, aminan tayo. Sino sa atin ang mabait? Nag-aminan tayo. Meron naman po yan. Kayo naman, huwag masyado na yung sarili nyo. Merong kabaitan po nandiyan dyan sa sarili natin. Nasisingitan lang magkaminsan. Hindi lang puro magkaminsan. Amen? Minsan 70 mo na 30 matapang, parang gano'n. Minsan naman masyado ka mabait. Minsan 90% ang bait mo. 10% hindi. Amen? Minsan naman 50-50. So, parang gano'n lang. So, iniisip natin, ba't nagkakaganon? Kasi nga, yung kahinaan ng ating pagkatao ang siyang naging pamumuhay natin. Pero ang sabi nito mga kapatid, tingnan din yung mabuti. Dahil kay Jesus Christ, yung mabigat ko yung verse, yung unang linya na yun, justified by faith. Hindi po ninyo, ano yung justified? Napawalang sala. Tama ba ang pag-ayaw? Justified means napawalang sala na tayo dahil sa
pananalig. Justified by faith. Amen. Now, iyan ba pwedeng gamitin sa korte? Kasi, sa ano ito sa korte ang labanan nito Ang judge ay ang Diyos, ikaw ang ina-accuse, ang accuser mo si Satanas, tapos, ang lawyer mo wala. Kasi ang Panginoon sa Kristo, hindi po siya lawyer, mediator po siya. Napaliwanag ko yan, di ba? Ang lawyer mo, sino? Kasi baka yung kaibigan mo, siya nagpapatunay, mabait ka, wala kang nilalabag yung mga, ano mo. Ngayon, pwede mo bang sabihin niya, justified by faith? Wala pa pong faith nung araw po, mga kapatid. Although yung salitang yun, meron na. Pero wala talaga nakaiintindi ko ano yung faith. Ano yung faith? Inalo lang po yan. Dinifine lang yan sa aklat na ng Hebreo. 4,000 taon na ang lumipas. Ano daw ang faith? Pag tinignan mo, Hebrews chapter 11 verse 1, ikaw ay may pananampalataya kung ikaw ay nagtitiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Patay. At nagtitiwala ka na mangyayari ang iyong inaasahan. Mabigat yun. Sino yung nagtitiwala ka sa bagay na di nakikita? Well, isa lang naman ang di natin nakikita, ang Panginoong Diyos. Kaya ngayon iba ayaw sa Diyos. Hindi naman kasi siya nakikita. Kasi ang katwiran natin, to see is to believe. So magkaiba yung believe sa faith. What is faith? Yun na nga ang believe, dahil nakita mo, kaya ka naniwala. Ang faith, hindi mo naman nakikita. Pero there is something. Amen ba, kapatid? Dito medyo magkakaroon tayo ng konting pag-ano ng words, kasi justification, pagpapawalang sala, medyo mabigat po yun. Amen? Now, kailan ba nakapawalang sala ang isang tao? Kahit saan parte ng pag-uusap. Kaysa korte, kaysa tahanan ninyo, kaysa loob ng church. Kailan nakapawalang sala ang isang tao? Pag napatunayan, hindi niya ginawa yun o hindi siya nagkasala. Yun. Justified yun. Wala. So, kinakailangan mo ng mga testigo. Tama? Testigo, mag-uusap kayo. Pagkatapos, hindi naman pala po niya ginawa. Kasi, unang-una, wala po siya nung araw na yun. O, di ayos na wala naman sa paano nyo gagawin yun. So, justified. Justified siya. O, walang sala. Amen. Naintindihan niyo mga kapatid? Karamihan naman hindi po ako kumuha niyan. Hindi po ako kumuha niyan. Hindi po ako may kasalanan niyan. Patutunayan mo yung mga kapatid. Amen. Ganun karamihan para masabi, walang kasalanan. But, how about kung baliktarin natin, talagang ginawa mo? Talagang ginawa mo. So, ano ina-expect mo? Guilty ka. At pag nag-guilty ka na, ano na susunod na asahan mo? Parurusahan ka na. Amen. Sino sa atin, pangalawang pag-amin, ang madaling umamin sa kanyang kasalanan? At hindi niya sagutin. Diba? Meron taong madali siyang umamin. Ibig sabihin, madali siya siguro makonsensya. Hindi po. Anong sinasabi na lang niya? Pag madali makonsensya, ano marinig mo sa kanyang bibig? Sorry po. Pasensya na po kayo. Naapakan po yung paa ninyo. Permission mo siya. Anong ginamit? Sorry. Pero pag hindi siya matigas sa mukha, mga kapatid, kinaapakan, kinapitpit siyang paa mo, wala siyang pakaila. Sasabihin ko sa iyo, nakaharang kasi yung paa mo riyan. Baliktad. Amen. Ganyan yung mga sa justification. Amen. Now, what about kung umami niya? Pag umami, kahit in the court system, pag umami ng isang, umami talaga siya, ano nangyayari? Parurusahan
parurusahan siya, kaya lang, bababa ang kanya sentensya. Bakit? May puntos yung kanyang pag-amin. Hindi na nahirapan ang korte, hindi na nahirapan na nag-apply dahil sa kanyang pag-amin. Bababaan yung kanyang sentensya. Halimbawa, 4 na taon lang, magiging 2 taon. Kung ano man ang ano ng korte, bumababa. Pag-amin. Justification by faith, wala po dun sa dalawa kong sinabi. Umamin siya, pero napawalang sala. Yun ang mabigat, no? Umamin, pero napawalang sala. Iyon po yung sinasabi, justification by. Paano nangyari yun? Yun ngayon ang debate dyan. Paano nangyari yun? Sa batas natin ay ganyan, pwede bang gamitin yan, mga kapatid? Kung sa korte ng tao, hindi po natin pwedeng i-apply yan. Kaya, usually po kasi ang tingin natin sa korte, pero totoo naman, pag na-korte na yan, hindi na ninyo yung pwedeng i-atras. Kaya po alam yan, ulitin ko, nagsiseminar po kami yan, kaya meron tayo tinatawag na ADR, Alternative Dispute Resolution, na tinatawag. Palagay ko dito binasihan, mga kapatid. No. Ang iniiwasan kasi, pumasok ka sa korte. Sinabi na rin sa amin ng pulisya, sabi ng pulis sa amin, kapag ang kaso ay sumampa na sa pulisya at tumirik sa korte, hindi na po ninyo yan mababawi. Totoo naman po yun. Kahit anong kaso po yun, ha? So, naglagay po ng isang alternative, palagay ko dito na niya, huwag munang paratingin sa korte. Ito po ay hindi dating batas. I think that is only 1978 kasi nakita ko lang yun. Bago, hindi naman siya natagalan, hindi naman siya kabaguhan. Pero kakaunti po ang nakakalam nito. Ngayon, pag may kaso kayo, lahat sa barangay magdadaan. Wala pong didiretso sa korte. Sino po nakakalam yan? Kaya pala pag nagupit ako, hindi na dadaan sa tatay ko. Sino kinakausap mo? Nanay ko na. Nanay ko na lang. Joke lang yun, mga kapatid na. Okay, ganun na po kayo ng batas. Amen. Pinaliliwanag ko ito dahil ito natutunan ko, mga kapatid. Kasi ang tawag natin sa Panginoon sa Kristo mediator, bakit na siya nag-mediate? Bakit ka justified sa pamamagitan ng Panginoong Yesu Kristo? At alam ko, marami ang hindi nakakaintindi nito, mga kapatid. At ito ay isang delikadong sitwasyon na dapat maintindihan kahit sa loob ng church. Amen. Sa sistema po kasi ng paglilitis ngayon, wala na pong didiretso sa korte. Unang-una, sabi nga nila, kakaunti na pala abogado. No? Kakaunti ang abogado, kung hindi kayang i-handle ng kaso. Meron tayong municipal court, di ba? Ganun po yan eh. May municipal court, may regional trial court, tapos pwede kang court of appeals. Nagbawa na hindi kayo nagkasundo sa gusto mong yan, pwede kang mag-apila. Pagkatapos sa bandang huli, Supreme Court. Sabihin mo yung 4 ang dadaanan niya. Kaya pala ako nagtataka, yung mga iba, wala namang kasalanan na halimbawa, pero sila na pagmitan, nandun sila sa kulungan, nagsasuffer sila ng wala namang silang kasalanan, pero dahil nasa korte ang kaso nila, kulong sila. Hawawa naman, amen po. Tapos, halimbawa, meron nangyari, 8 taon na siya nakakulong, tapos sasabihin, wala po siyang kasalanan. At paano yung 8 taon na nagsasabi? Kaya sabi ko, bakit nagkakagano? At yung kulungan na napupuno, kasi hindi naman pula ng lahat ng diyan, ay may kasalanan nga. Kasi nga, proseso yan eh.
kung pupunta tayo sa pananampalataya, the Bible says, all have sinned. Lahat daw tayo nagkakasalanan. Parang totoo naman po, no? Maliit, malaking kasalanan.